Eto guys, may bago tayong mainit-init na balita, no? Tungkol kay dating hepe. Eto na, nagsalita na. Si dating ex-PNP chief, Nicolas Torre III, no? Gustong tumulong ni dating hepe na tugisin nga itong si Senator Bato. Ang tanong, uutusan kaya siya ni BBM na tugisin itong si Senator Bato? Dahil nga ngayon ang trabaho na lamang ni dating hepe dito o ni General Manager Torre ay sa MMDA. Anong ibig sabihin nito na sinasabi niyang handa siyang tumulong o tutulong nga itong si Torre kapag sinabihan siya ng ating Pangulo o kung sino mang mag-utos sa kanya? Posible daw niya yan na sundin. So eto, panoodin natin yung balita, no? Kasi nakalagay dito, ex-PNP Chief Torre handa daw tumulong sa pag-aresto kay Senator Bato. Papayag ba kayo na siya manguna dyan? Eh wala na nga siya sa pagkapulis, nag-retired na siya. Tapos nasa MMDA na siya. Ano yun? Magbabalik pulis siya? Magiging pulis ulit siya upang makatulong? Sa tingin nyo, ano kayang tulong ang gagawin nito ni General Manager Torre III, no? So eto, panoodin natin yung video kasi dito nabash na naman to si Torre dito. Ayan na naman daw si Torre, nagpapasikat. Eto na naman daw siya. Eto, panoodin natin yung video. Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre na tumulong sa paghuli kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Torre, bahagi pa rin naman siya ng gobyerno, kaya pwede pa rin siyang makatulong sa pagtugi sa senador. Hindi rin daw siya makakatanggi kung magkaroon ng special assignment mula mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Giit ni Torre, ngayong mismong mga otoridad na ang nagsabing legal ang ICC arrest warrant kay Bato, dapat raw irespeto ng proseso at paganahin ang sistema ng ating batas. Matatandaang ang nooy CIDG chief na si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kalaunay nailipad sa ICC detention. So eto, no, gusto yatang ulitin ni Torre yung ginawa niya kay Duterte. Kasi ang akala yata ni ex-PNP chief dito magagawa niya ulit yata dito kay Senator Bato. At tingin ko mukhang magpapasikat na naman yata ito si GM, no? GM Torre III sa media kung sakaling papayagan siyang tumulong o hingan siya ng tulong ng government natin na mahuli nga ito si Senator Bato. Mukhang magpapasikat na naman to. Mukhang nangangamoy mukhang may pinaplano yata na naman itong si GM, no? Paano kayang naisip nito? Bakit handa siyang tumulong? Pwede naman siyang manahimik na lang at ipaubaya sa ating kapulisan, sa ating CIDG, sa ating NBI, mga kapulisan. Bakit gusto pa niya mangialam dito, no? Anong purpose niya? Ibig sabihin na walan siya ng tiwala or gana na baka hindi talaga mahuli si Senator Bato gamit yung ating kapulisan ngayon. Kasi wala na yung pamumuno niya. So ibig sabihin, etong si Torre talaga, gusto na naman ito magpasiklab, no? May binabarak na naman to na talagang pasikat talaga. Wala tayong magagawa. Gusto niya yan. Tingnan natin kung makakalusot yung kanyang pagtulong dito kay Bato, no? Para mahuli to si Bato. Tingnan natin. Facility sa the Netherlands. Itong si Banhan, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero. Pag presidente ng utusan, automatic, no choice, di ba? Police sa law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi. Because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case, but to implement the processes. And in this case, the warrant. Sabi ni Nicolas Torre the third na to, paano pagka presidente na daw nag-utos, no choice na daw siya. So ano kaya ang gagawin? Tingnan natin yung comment dito. May mga comment din dito kahit na ganyan. Ayan, no. Heto na si General Manager Torre. General Manager bumanat. PNP Chief Nicolas Torre. Ayan, so naplay pa natin yung video. Tumulong sa Yan, bumanat. Babanat na naman. Sunod na punta Mindanao niyan, di na makakabalik na Manila yan.
Wagan joke, anong gagawin niya sa Mindanao? Yan, haha. Ito pa. Haha din, sagot ng author. Yan, so wala tayong magagawa. Kung gustong tumulong ni Torre, kagustuhan niya, bahala siya. Kung utusan siya ni PBB, wala din tayong magagawa dyan. Bahala siya, di ba? Kaya, ang tanging magagawa kan talaga, manood tayo ng update. Tingnan natin kung mahuhuli nila si Bato, kung makikita nila si Bato. No? Nagtago na yung si Bato. Hindi na yung basta-basta magpapakita yan. Si Bato, madaming connection yan, madaming kakilala yan. Ano pat naging hepe yan ng ating PNP, no? Madaming alam yan. Kaya hindi yan basta-basta magpapahuli. Kaya na itong sila Atong Ang, di ba? Hindi nga mahuli nila si Atong Ang eh. Ito pa yung si Bato. Yung isa pang wanted, hindi nila mahuli-huli. Kaya yan, mabuti, yung ilan nga, sabi nila, mabutit nakalabas nga daw ng Senado yan si Senator Bato. Kasi kung kinabukasan pa siya, nako, ayun na, utusan na siyang arestuhin. Baka nasa ICC na siya ngayon, no? Kasama dun sa mga kulungan ni Duterte. Hindi naman kasi yan sila pwede magsama sa kulungan. Yan si Bato, tsaka si Duterte. Hindi yan magsasama sa kulungan. Kasi nga, hindi naman pwede yung dalawa kayo doon sa kulungan. Magkukwentuhan sila. Baka yun sana ang gusto yata ni Bato, no? Yung magkasama sila sa kulungan. Na pwede silang magkasama doon sa loob. Ang magiging ang senaryo niya kung sakaling mahuli yan si Bato, pwedeng magkatabing kulungan nilang sila. Kaya lang, nakaka-boring din yun, di ba? Kung magkatabi sila ng kulungan. So, isipin mo, si Duterte matanda na. 81 na yata siya or 82, kung hindi ko nakakamali. 88, nasa 80 plus yan si Duterte. 82, 81, ganyan. Mahina na siya. Hindi na nga siya sisipot no show na nga siya sa status conference dun sa baka hearing yata yun ngayong 27 May 27. Di siya dadago dyan, at yung kanyang mga bagong abogado ang magtatanggol sa kanya dyan, kasi si Nicholas Kaufman, kaya mukhang hindi na umano si Nicholas Kaufman, mukhang hindi na ano bang tawag nun, hindi na umubra si Nicholas Kaufman sa pagtatanggol, kaya hindi na niya ni-renew yung kanyang kontrata, diba? Ano masasabi niyo dyan, guys, no? Comment kayo, guys, sa video natin. Huwag niyo din kalimutan mag-subscribe nang lagi yung updated, no, sa mga susunod pa nating mga video, no? Salamat sa panonood.